Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Princess. Nakatira sa isa sa barangay na nasasakupan ng isang bayan sa Rojas City, dito sa Capiz. Dito na ako ipinanganak at lumaki. Pagsasaka ang hanap buhay ng aking magulang. Medyo may kalayuan sa mismong syudad ang aming tirahan. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa kalahating oras ang layo namin sa mismong syudad. Kapag walang maiiwan na matanda sa amin sa bahay, ay isinasama kami nila Nanay Nida at Tatay Itoy sa sakahan. Dalawa lamang kaming magkapatid. Ako ang panganay, at ang bunso naman ay tawagin na lamang natin sa pangalang JP. 8 taong gulang pa lamang ako noon habang si JP naman ay 4 na taong gulang. Kabilang sila Nanay at Tatay noon sa magulang na nakakaalam tungkol sa family planning, kung kaya't hindi masyadong dikit ang agwat ng edad naming dalawa. Kung tutuusin na kaya naman na sana namin ni JP na manatili sa bahay kapag nakikigapas ng palay si Nanay at Tatay. Kaso ayaw naman pumayag ni Nanay. Talamak kasi ng mga panahon na ito ang usapin tungkol sa kulto at sa aswang na si Maria Labo. Pero ang karanasan ko ay walang kinalaman sa aswang. Tungkol ito sa engkanto at multo. Bagay na hindi man lang sumagi sa isipan ko na mararanasan ko. Nakafocus lang kasi ang isipan ko noon sa aswang. Isang araw, isinama kami ng kapatid ko ng aming mga magulang sa lugar na gagapasan nila ng palay. Sa lugar ito ng aming kamag-anak, hindi lang din kalayuan sa bahay namin. Ilang pilapi lang naman ang tatawirin bago marating ang bahay na paggagapasan nila Nanay at Tatay. Nang nakarating na kami sa palayan na gagapasan, napagtanto ko na malapit lang naman doon sa mismong bahay nila Tia. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Tia Marisa. Sinabihan ako ni Nanay na bantayan ko ang aking kapatid. Pumayag naman ako kasi marami din kami mga batang kasama. At kaedad lang din namin kaya may kalaro kami ni JP. Kaagad na kaming nag-umpisa sa aming paglalaro at sa bandang likod ng bahay nila Tia kami naglalaro noon. Doon kasi ay malawak at patag ang lupa at maraming nakapalibot na matataas na mga puno na mayabong ang mga dahon. Yung unang nilaro namin ay tumbang preso. Pero nung nagsawa na kami sa larong yon, ay napagkasunduan naman namin na ibahin naman ang aming nilalaro. Doon ay naglaro naman kami ng tagu-taguan. Nang nag-umpisa nang nagbilang yung taya ay naisipan ko naman na sa dulo ng puno ako magtatago. Ang pinagkukublihan ko ay may kalakihan ang katawan na puno pero hindi gaanong mataas at magaspang ang balat at matatalas pa yung mga dahon. Nagkubli na ako sa puno kung saan abutan ako ang iba kong kalaro na nagsipagtago din sa mga puno na ilang distansya lang sa aking kinaroroonan. Ilang minuto nang lumipas ng aking pagkukubli. Nakasandal ako sa puno nang naramdaman ko na parang umiba ang aking pakiramdam sa katawan ng puno. Bagya itong gumalaw. Kahit wala namang malakas na hangin na pwedeng magpagalaw sa punong yon. Tumingala ako sa may itaas. Dito ko napansin ang sanga ng puno na parang dinuduyan. Nagkahagis-hisan pa ang mga dahon. Ganoon na lamang ang pagtataka ko ng paggawi ko ng tingin sa ibang puno. Hindi naman gumagalaw yung dahon ng mga yon. Napakapayapa ng paligid sa bandang unahan. Palipat-lipat ang tingin ko habang nagkukubli pa rin at pinagkukurot-kurot ang katawan ng puno habang tinutuklap-tuklap ko ang balat nito gamit ang kuko ko. Maya-maya ay nagkahulihan na sa iba kong mga kasamahan. Pagkatapos naming maglaro ay nagpahinga na muna kami. Lumipas ang ilang oras at pahapon na at saktong tapos na rin sila Nanay sa paggapas ng palay. Kaya tinawagan niya na kami ng kapatid ko at inaya na umuwi na. Pero si Tatay ay hindi namin kasama dahil naghahakot sila ng mga sako ng palay ng mga oras na yon. Habang nasa daan kami ay nagrereklamo na ako sa nanay ko na nangangati ako at panay ang kamot ko sa aking katawan.
Nang makarating na kami sa bahay ay nagwika si nanay na baka dinapuan ng gilok ang aking katawan. Yung gilok po yung tawag namin sa maliliit at tanimoy pulbo na bahagi ng balat ng kahoy, na pag dumapo sa balat ng tao ay paniguradong makakaramdam ng pangangate at magkakaroon ng pantalang balat. Pagdating namin sa bahay ay inutusan ako ni nanay na maglinis na kami ng kapatid ko ng katawan. Habang si nanay naman ay magpapakain muna ng mga alaga naming baboy. Kaagad na kaming sumunod sa sinabi ni nanay. Niyaya ko ang kapatid ko na pumunta na sa gilid ng aming bahay, kung saan nakalagay ang mga timbang imbakan namin ng tubig. Kahit anong sabon at kuskus ko ay nandun pa rin ang pakiramdam ko na sobrang kate. Hindi maalis-alis ang kate na aking nararamdaman. Nakita kong umakyat na si nanay at kami naman ng kapatid ko ay tapos na rin sa paghugas ng aming katawan, kaya't pumasok na rin kami sa bahay noon. Lumapit ako kay nanay at nagwika ng, "Makati pa rin ang balat ko, nay. Hindi ko kaya." Umiiyak na ako noon dahil nagsusugat na rin ang balat ko dahil sa kuko na dinidiinan ng pagkamot sa katawan. "Baka nagapangan ka ng higad. Saan ka ba nagsusuot, anak, at hindi mo napansin?" Tanong ni nanay sa akin na nag-aalala nang nakita niyang sitwasyon ko. Sinabi ko naman kay nanay kung ano ang aming ginawa at kung saan ako nagtago, maging kung ano ang ginawa ko sa puno. Sinabi ni nanay na marahil ay doon ko nakuha sa puno ang gilok o hindi kaya higad na dumikit sa aking damit at kumalat sa balat ko. Inutusan ako ni nanay na kumuha ng asin sa kusina. Sinunod ko ito at inabot ko sa kanyang asin. Pagkaabot ng asin ay pinahubad na niya ako ng damit. At dahil madilim na noon kaya inilawan niya yung katawan ko gamit ang gasera. Yun pa kasi ang ilaw na gamit namin noon. Dahil sa hindi pa abot ang poste ng kuryente sa sityo namin. Nung tinutukan na ni nanay ng ilaw ang balat ko ay nagulat si nanay dahil buong katawan ko nang namamantal. Ang tawag pa sa salita namin sa salitang Ilonggo, lapaka. "Bakit nagkaganito na yung balat mo? Tingnan mo at buong katawan mo nang nagkaroon itong lapaka, oh. Hubarin mo na din yung short mo at titingnan ko baka umabot na din yung pamamantal sa hita mo." Utos sa akin ni nanay. Pagkahubad ko at ng aking damit at short ay nakita ni nanay at napabigkas siya ng, "Sus Maria Santissima! Buong katawan mo na yung nagkaroon ng lapaka. Pati hita, braso at puwet mo meron na rin." Natataranta siya nun. Nagmukha itong allergy dahil kalat na at meron na din sa aking mukha. Napalatak pa si nanay habang pinapahira niya ng asin ng balat ko na puno ng pantal. Habang nilalagyan ni nanay ng asin ang mga pantal ko, nagagalit pa siya kay tatay dahil gabi na at may nangyari pa sa akin pero wala pa rin ito. Sinabi pa ni nanay na papupuntahin niya sana si tatay kay lola dahil manggagamot sila sa aming baryo. Nang tuluyan ng madampian ng asin ang aking balat ay ramdam kong hapdi pero kinakaya ko naman. Dahil kahit papano ay nababawasan ang nararamdaman kong kate. Gabing-gabi na nang nakauwi si tatay. Pagbukas pa lamang niya ng pintuan at tuluyang makapasok ay kaagad na sinabi ni nanay ang nangyari sa akin. At nang makita ako ni tatay, ang unang naisip niya ay baka nasabwagan ako. Tumugon naman si nanay na hinaplusan niya ng asin ang mga pantal ko sa katawan. Tumango si tatay habang nagwika na bukas ay dalhin ako kay Nanay Oning. Sinabihan ni tatay si nanay na patingnan ako bukas nun. Tumango lang naman si nanay bilang tugon. Kinaumagahan araw ng Biyernes, araw na tatalab ang panggagamot. Ayon kay lola na basta araw ng Biyernes at Martes ay mabilis na tumalab ang mga orasyon sa kadahilan ng buhay na buhay ang presensya ng mga bagay na manggagamot at ang kapangyarihan ng buhay na salita. Dahil doon ay kaagad na kaming pumunta sa bahay ni lola. At nang nakarating na kami ni nanay sa bahay nito, naabutan namin siya na nakaupo sa balkonahe nila na ngumunguya ng anga. Lumapit ako kay lola at nagmano. Tinanong niya si nanay kung bakit maaga kaming nagawi sa kanila. "Sinadya talaga naming agahan, nay. Baka kasi hindi ka namin naabutan.
Papatingnan ko lang sana itong si Princess sa'yo kasi nagkaroon ng pantal sa katawan niya. Kaya dinala ko dito. Nagtanong si Lola kung saan kami nanggaling kahapon. Kung kaya't nagkwento si nanay nun. Binalingan naman ako ng tingin ni Lola. Halika apo, lumapit ka nang malaman natin kung anong problema. Nang nakalapit na ako ay sinapu niyang noo ko. Humawak din ito sa ulo ko at bumulong ng hindi ko maintindihan ng mga kataga. Habang umuusal ay sabay na itinaas niya ang aking damit. Dito na niya nakita ang balat ko na puno pa rin ng pantal. Animoy namamaga na rin ang balat ko noon. Pinahubad na nito sa akin ang damit ko at short pagkatapos ay nagwika si Lola ng burot-butan ka, Ses. May nasagi kang maliit na tao. Pero mabait naman kaya yan lang yung ginawa sa'yo. Ang butbot ay isang uri ng orasyon kung saan tinatanggal ito ang kung anumang bagay na isinaboy sa akin ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Tumitig naman ako kay Lola na tumayo na para iayos sa mga gagamitin niya. Para umpisan na yung panggagamot sa akin. Natatandaan ko pa na may kinuha siya mga dahon at isang pinggan na kulay puti na kung tawagin sa amin ay sartin. Habang ang dahon ay nilagyan niya muna ng langis. Hindi ko na matandaan kung ano ang ibang sangkap na nilagay niya. Pero pagkatapos niyang lagyan ng mga sangkap ang dahon, hinampas-hampas niya ito sa balat ko. Habang nag-uusal ng mga orasyon. Habang ginagawa niya ito ay sinasahod niya ang plato at mula ulo hanggang paa. Inikot-ikot niya ito. Ilang minutong lumipas ay tumigil na rin si Lola sa kanyang ginagawa. Ipinakita ang plato sa amin ni Nanay. Ang malinis na plato kanina ay nagkaroon ng mga dumi. Animoy alikabok ang laman ng pinggan. Meron din nakahalong parang maiitim na buhangin na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. Hindi ko alam kung anong ginawa ng lola ko noon. Sinabihan din ni Lola si Nanay na suubin niya ako gamit ang insenso. Ayon kay Lola na gawin ito ni Nanay pagkatakip silim na. At dapat ay saktong 6:00 ng gabi. Kailangan din itong sabayan ng pagdarasal habang nakasoob sa loob ng 7 minuto. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay dumating naman si Lolo na kakagaling lamang sa pagpapakain ng alaga niyang kalabaw. Nagtanong si Lolo kung anong nangyari. Si Lola nang sumagot. Kinabukasan ay unti-unti nang nawawala ang mga pamamantal ko. Kaya't nagpasalamat ako kay Lola. Ang buong akala namin ay tapos na at tuluyan nang nawala ang pamamantal. Pero lumipas ang ilang araw. Merong tumubo sa ilalim ng ilong ko. Yung sa bandang guhit ng ilong ko nun. Nagkaroon ng maliit na sugat. Makati ito kaya masarap kamutin. Lumipas ang 2 araw ay napansin ko na lumalaki ang sugat ko at nagkakaroon na ng natutuyong balat. Ang ginawa ko ay unti-unti ko yung tinuklap dahil makati. Napansin ko na parang naging katulad ito sa balat ng kahoy na nagtutuklapan ng balat kapag patay na at tuyo ng puno. Napansin ko rin na may tumutubo na rin sa ibang parte ng aking katawan. Kung kaya't sinabi ko na yun kay Nanay. Kinabukasan ay bumalik kami kay Lola at ipinakita ang tumubo na yun sa balat ko. Na makita naman ito ni Lola. Nagmungkahi siya na kailangan na may ipapalit na gamit ko doon sa mismong puno. Inutusan ni Lola si Nanay Nida na kumuha ng palaspas sa altar at pinagsali niya ng lana sa isang maliit na bote. Yan ang gagamitin mong panggagamot sa sugat ni Princess. Gawin mo ito sa umaga pagkatapos niyang maligo at gawin mo ulit sa gabi bago matulog. Ginawa naman ito ni Nanay. Nagwika pa si Lola Oning na bumalik kami muli sa araw ng Martes o hindi kay Bernes sa puno at kumuha doon ng ilang pirasong dahon. Magdala ka din ng isang pirasong damit ni Princess at iwanan mo doon. Isabit mo lang sa sanga at sabihin mo na ang damit na ito ay ang kapalit sa dahon na kukunin mo. Sabi ni Lola. Dagdag niya pa, sunugin ang dahon hanggang maging abo ito. Sinabi din ni Lola na ganun din ang gawin ni Nanay sa palaspas
Pagkatapos ay ilagay sa isang lagayan at lagyan ng lana ng niyog. Paghaluin at yun ang ilagay sa aking mga sugat. Dagdag pa ni Lola na kailangan ay ang tamang paglalagay. Huwag ding ulit-ulitin ang paghahaplas na pabalik-balik. Dapat ay isang dampi lang sa bawat sugat nun. Tumangulang naman si Nanay sa sinabi ni Lola. Araw ng Martes, umaga pa lamang ay inaya na ako ni Nanay na pupunta na kami doon sa lugar kung saan ang kinaroroonan ng punong ito. Nang naroroon na kami ay ginawa na ni Nanay ang habilin ni Lola. Tanda ko pa na kinakausap ni Nanay ang punong yon. Sinabi niya na palitan ako at isinampay niya ang damit ko doon sa puno at tumingi ng ilang pirasong dahon at muli pang nagsalita si Nanay ng, "Pagalingin mo na yung anak ko. Hindi siya masamang bata. Naaaliw lang siya sa'yo kaya sana mapatawad mo na siya." Nagtataka naman ako kung sino ang kausap ni Nanay pero hindi na lamang ako nagsalita pa. Umuwi na rin naman kami pagkatapos nun. Pagkalipas ng ilang araw, tila ba isang himala ang nangyari sa akin dahil sa ilang araw na gamutan ng sinunog na dahon at ng palaspas na may halong langis. Unti-unting natuyo ang sugat at hindi na kumalat pa sa katawan ko. Doon na ako nag-umpisang maniwala na meron talagang mga nilalang maliban sa ating mga tao sa mundo na ating ginagalawan. Isang araw naman, napagpasyan ko na doon matulog kina Lola. Gustong-gusto ko kasi doon matulog. Marami kasing kwento si Lola, lalo na yung pagdating sa mga kababalagan at katatakutan. Isa sa mga nabanggit niya na meron umano siyang gabay na hindi tao. Isang hapon ay pumunta ako kina Lola. Naabutan ko ang nagwawali sa bakuran nito habang si Lolo naman ay nagsisibak ng kahoy na panggatong. Pagkakita ng dalawang matanda sa akin ay ngumiti naman sila at nagwika ng, "Dito ka ba matutulog, Apo?" Tumango ako. Pagkatapos ay tinulungan ko si Lolo na hakutin ng mga sinibak niya na kahoy. Inilagay ko yung mga kahoy sa ilalim ng silong kung saan doon nila tinatambak. Nang makatapos naman ako sa paghakot, tinulungan ko si Lola sa kanyang ginagawa. Ako na ang nagsiga ng mga dahon na winilis niya at pagkatapos ay inayanan niya ako sa loob ng bahay nila para makapagluto na siya ng aming panghapunan. Nung nasa loob na kami ng bahay, inutusan ako ng Lola na himayin ko ang talbos ng gabi na kanyang iluluto para aming uulamin. Habang ginagawa ko yon, nagkikwento si Lola. "Apo, naniniwala ka na ba sa mga engkanto? Dati kasi di ba, hindi ka naniniwala sabi mo." Dito ko sinabi sa kanya na naniniwala na ako sa mga ganon dahil sa naging karanasan ko. Dito ay binanggit sa akin ni Lola na may kaibigan siyang agta. Ayon kay Lola na ang agta ay isang uri ng engkanto. Sinabi nito na mabait ang mga agta at kapag mapusuan ng agta ang tao ay dinadalaw nila at nagpapakita. Ayon pa kay Lola, na isa din sa kanyang mga gabay ang agta. Mabait ito at ito ang nagtuturo sa kanya ng mga halamang gamot na kadalasang makikita lang sa mga liblib na kagubatan. At ang mga halaman na ito, hinahalo ni Lola sa kanyang langis na siya mismo ang gumawa. Langis ng niyog ang ginagamit ni Lola, kaya ito ay mabisa at subok na. Nakita ko na rin kasi ang isang lagay niya ng langis at sa loob nun ay maraming halamang gamot at may mga kahoy-kahoy at ugat na nakababad sa mismong langis na yon. Tinanong ko na din si Lola kung hindi ba siya natatakot sa agta at kung ano ang wangis ng agta. Ayon kay Lola, na yung gabay niya na ito ay normal lang na tao. Napakatangkad at maputi din ng balat at ang mga mata naman ay mapusyaw na may pagkaasul na may pagkaberde. Tinanong ko siya kung saan nakatira. Sinabi naman ni Lola na nandyan lang sa unahang daanan. Sinabi pa nito sa akin ang puno ng talisay na palagi kong dinadaanan ng tirahan ng gabay niya. Nagulat ako. Hindi ko inakala na malapit lang sa bahay ni Lola ang tirahan ng agta. Kaya naisip ko na paano ko magpapakita ito sa akin. Sa kakaisip ko sa nilalang ay napatahimik ako. Kung hindi pa ako kinalabit ni Lola ay hindi pa ako bumalik sa aking ulirat.
Napatanong pa ako kay Lola kung paano titira doon ang agta dahil maliit lamang ang puno. Ngumiti lang sa akin si Lola. Sinabihan ako ni Lola na silipin ko ang puno na tanaw lang naman mula sa bintana na malapit sa kusina. Dahil sa interesado naman ako na makita ang nilalang kung kaya't sinilip ko ang puno ng talisay. Nung gabing yun ay nagliliwanag ang puno na inakala kong may nakasabit na mga Christmas lights. Napakaganda sa mata ang mga makukulay na ilaw na nagbibigay ng liwanag sa kadiliman ng gabi. Napakarami ng mga alitaptap na mula sa puno hanggang sa pinakadulo ng punong yon. Sa sobrang dami nila ay animoy nagsasayawan ng mga ito dahil sa paggalaw. At ang isa pang nakapagtataka ay marami namang katabing puno ang talisay na yun pero sa puno lang talaga sila ng talisay nag-uumpukan. Napakaganda tingnan ng nag-uumpukan ng mga alitaptap. Sinagot naman ni Lola na yun ang palatandaan na ang punong ito ay may nakatira. Kaya laging pinapalibutan ng mga alitaptap lalo na sa gabi. Ayon pa kay Lola, na minsan ay mas marami ang mga alitaptap. Minsan naman ay konti lang. Napatango ako sa sinabi ng Lola. Tinanong ko pa kay Lola kung paano niya naging gabay ang kaibigan niya na agta. Dito ay sinabi ni Lola na dating gabay ng kanyang nanay. At walang iba kundi ang Lola ko sa tuhod nung ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Lola na dati na niyang nakita ang agta nung siya'y maliit pa lamang at naging kaibigan niya ang nilalang. Dating manggagamot ang Lola ko sa tuhod. At ayun na nga, si Lola ang sumalo ng pagiging albularya ng Lola ko. Si Lola Ining ang sumalo ng panggagamot mula nang pumanaw ang kanyang ina. Tinanong pa ako ni Lola kung gusto ko bang maging manggagamot na kagaya niya. Hindi ko naman alam ang isasagot ko kay Lola. Bata pa ako at hindi ko alam kung magugustuhan ko ba yung mga ginagawa ni Lola noon. Hindi ko alam la. Tatanungin ko muna si nanay. Tanging sagot ko noon. Tumango lamang si Lola sa sagot ko sa kanya. Kinabukasan maaga pa lamang ay sinundo na ako ni nanay at kasama niya sa JP. Tandang-tanda ko pa noon na mahal na araw ng mga panahon na ito. At kapag mahal na araw ay talagang sama-sama kaming pumupunta sa bayan para magsimba. Habang si Lola naman ay umaalis kasama si Lolo at ng isa pang tagasunod niya na ayon sa kanya ay mag-aaral niya para maging isang manggagamot din. Bago pa kami umalis ni nanay ay inilapat ni Lola ang palad niya sa noo ko. Kasunod ito ang pag-usal niya ng mga katagang hindi ko maintindihan. Ayon sa kanya, ay may nararamdaman ito sa akin kung kaya't bibigyan niya na ako ng proteksyon nang sa ganon ay hindi na ako malapitan ng malaing ginhawa. Maging si JP, inusala na rin ni Lola ng orasyon. Umalis na rin kami kaagad pagkatapos nito. Masaya kaming pumunta sa bayan at dumalo sa misa ng 7 Palabras. At dahil kasama naman namin si tatay ng mga panahon na ito, kung kaya't nagdesisyon si nanay na makisali kami sa prosesyon. Unang pagkakataon ito na maranasan ko na sumali sa ganung uri ng aktibidad. Hinanap namin ang patron ng aming baryo at nang makita na namin ito ay doon kami sumunod. Maayos naman kaming sumama sa prosesyon. Masaya ito dahil marami din naman yung mga bata na kasama. Umiikot sa buong bayan ang parada. Hanggang sa nakarating kami sa isang lumang bahay. Ang bahay na ito ay may isang palapag pero may napakataas na hagdan. Ito din ang pinakalumang bahay na nakita ko ng mga panahon na yon. Nung una ay tila ba wala lang naman sa akin na dumaan kami sa harap ng bahay na ito pero nang makarating kami sa gilid na bahagi, ganoon na lamang ang gulat ko nang biglang bumukas ang bintana at mula doon ay nakita ko ang isang batang babae. Nakasuot ito ng puting bestida na ang disenyo ay masasabi kong sinaunang kasuotan pa. Kulot din ang buhok ng bata. Nahintakutan ako nang nakita ko ang bata na nakatingin sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakita ko pa na may natuyong dugo sa kanyang labi. Animoy matagal nang pumanaw ito. Napahawak ako kay nanay. Hindi hamak ang nakita ko na sa tingin ko ay humihingi ng saklolo ang babaeng yon.
Natakot ako sa uri ng pagtitig niya sa akin, lalo na nang ngumisi pa ito. Pinisil ko ang palad ni Lalay kaya tinanong niya ako kung ano ba ang problema. Tinuro ko sa kanya ito pero kumunot lang ang noo nito at wala daw siyang nakikita noon. Huwag mo nang pansinin kung ano man yung guni-guni na nakikita mo sa paligid. Magdasal ka habang nagpaparada. Sambit niya. Kahit nanginginig ang kamay ko sa takot dahil sa nakita ko ay nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad habang nakahawak kay Nanay. Habang si Tatay naman ay buhat sa kanyang balikat ang kapatid ko. Hindi nawawala sa isip ko ang bata na nakita ko sa bintana ng lumang bahay na yon. Pakiramdam ko pa, may sumusunod sa amin. Ganun pa man ay iniisip ko na baka guni-guni ko na lamang ang lahat ng yon. Maayos naman na natapos ang parada ng gabing ito at dahil may jeep na service ang aming barangay, kung kaya't nakisakay na rin kami doon pa uwi. Pero hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam ko na tila ba may nakasunod pa rin sa amin. Pagdating namin sa sentro ng barangay ay kailangan pa naming maglakad ng mahigit 20 minutos bago makarating sa bahay. Nakakaramdam pa rin ako ng labis na takot na maging si Nanay ay nangangamba na rin dahil sa ramdam niya ang malalamig kong mga palad nang humawak ako sa braso niya. Kinapa niya ang noo ko at doon ay nararamdaman niya na nilalagnat na ako. Niyaya ko siya na doon kami matulog kay Lola. Gawa nang natatakot ako noon. Pero sinabi sa akin ni Nanay na wala pa si Lola sa bahay niya. Tradisyon na umano ni Lola na ginagawa kada mahal na araw ito. Dahil dito ay wala na akong nagawa kundi ang umuwi na muna sa bahay. Pero nang gabing yon, ramdam ko pa rin ang takot. Nakikita ko ang itsura ng bata na nakatunghay sa akin habang nakahiga ako. Rinig na rinig ko ang boses niya na nagwiwika ng, "Bakit buhay ka? Bakit masaya ka? Bakit marami kang kasama? Samantalang ako'y mag-isa, takot at inabuso. At hindi pa nakontento at pinatay pa nila ako. Kaya halika, samahan mo ako at natatakot ako dito." Wika ng batang babae habang lumuluha ng dugo. Takot na takot naman ako habang humihingi ng saklolo kina Nanay at Tatay. Ilang sandali pa ay nakaamoy ako ng tila ba amoy ng menta na pumapasok sa aking ilong. Dahil doon ay minulat ko ang aking mga mata. At doon ay sumalubong sa akin na makapal na usok habang si Tatay ay naglalakad paikot sa papag na aking hinihigaan. Bitbit niya yung lumang kaldero na may lamang uling na umuusok at doon ang gagaling ang amoy na nagpagising sa akin noon. Una kong nakita si Nanay na umiiyak na nag-aalala. Niyakap niya ako habang nagwiwika ng ang buong akala niya umano ay hindi na ako magigising noon. Kung hindi ako nagkamali ay nasa 3:00 pa lamang ito ng madaling araw. Pero nang nagising ako, hindi na ako pinayagan pa ni Nanay na matulog ulit. Ayon sa kanya, ayaw niyang baka pag natulog ako ay hindi na ako magising pa. Si Tatay naman ay hinintay lamang na sumapit ang 4:00 ng madaling araw bago niya pinuntahan si Lola. Sakto lang nakakauwi lang ni Lola nang dumating si Tatay para sunduin siya. Sinabi ni Tatay kay Lola kung anong nangyari sa akin. Nagulat si Lola dahil hindi niya ito inaasahan. Sumama sina Lola at Lolo sa bahay. Doon na rin inamin ni Lola na siya ang may kagagawan ng pagbukas ng 3 kong mata. Ayon kay Lola na ginawa niya yon dahil sa kagustuhan niyang ako ang sumunod sa kanyang mga yapak. Sinabi pa nito na hindi niya inakalang ganun kabilis ang epekto sa akin ng mga binitawan niyang buhay na kataga. Ang akala ko ay 7 beses ko siyang gagawin kagaya ng napagdaanan ko noon. Hindi ko inakala na 1 beses ko palang nagawa yun kay Princess ay bumukas na kagantong 3 mata niya. Sabi ni Lola. Yun din yung naging dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan ni Tatay. Nagalit si Tatay dahil sa ginawa ni Lola na pagbukas ng 3 mata ko. Dahil doon ay muli namang inilapat ni Lola ang palad sa noo ko. Muli siyang nag-usal ng mga kataga na hindi ko naintindihan. Saglit lang naman yung ginawa niyang ito. Kagaya ng ginawa niya sa akin bago pa man kami pumunta sa bayan nung araw ng Biyernes Santo. Pagkatapos na maisagawa ni Lola ang maikling orasyon ay muli akong inantok. Pero hinayaan na lamang ako ni Tatay na muling makatulog noon.
Nagising ako ng maayos at simula noon ay wala na akong nakita na kahit ano pa. Pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kababalagan. Muli namang nagkaayos si tatay at lola. At simula noon ay hindi na rin sinubukan na buksan ni lola ang aking ikatlong mata.